Okay, thank you so much. Maayong gabi sa tanan. Good evening, everyone. So I am very happy to be here once again for this great gathering. And this gathering is very important sapagkat ang pag-uusapan po natin ay ang kaluwasan ng ating kalag. Ang pinaka-importante sa kinabuhi ng mga tao po ay ang kaluwasan. And that is the reason why we have this gathering. Ito po ang nasa puso ng Pastor Larry, ng kabuuan po ng Bible Baptist Church of Panabo. Kaya ngayong gabi ito, bago po tayo makapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, bago po ang aking pagwali sa pulong sa Ginoo, nais ko po munang ma-recognize at pasalamatan po natin ang mga first-time visitors. Lahat po ng mga first-time visitor, this is your first time na nakadalo po kayo sa gathering na ito, maaari po bang pakitaas ang kamay? Lahat ng bisita po ngayong gabi. Okay, pakitaas po ang inyong kamay. If it is your first time here, okay, salamat po. Maraming salamat po. Well, siguro po magandang encouragement sa atin na sa ating pong buhay dito po sa mundong ito, ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang dakilang pag-ibig, ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya naman po ang aking panalangin, ang aking pong panalangin sa Ginoo, ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng mataas na paggalang sa ating pong pakikinig ng kanyang banal na salita. So, I want to request all of you to please stand up. Tayo po tayo at babasahin ko po ang ating pong magiging teksto. You know, kayo po ay nasa isang church na ang binibigyan po natin ng importansya ay ang salita po ng Diyos. What I mean to say, hindi po tayo nandito para mag-offer ng another religion. Because we believe na ang religion po, hindi po ito ang magliligtas sa atin. Para sa ating kaluwasan, hindi po religion ang ating pong kailangan. Ang kailangan po natin para sa ating kaluwasan ay ang manluluwas. Amen? So, I would like to, again, request everyone na makinig po tayo sa aking pong pagbasa ng salita ng Diyos. Luke chapter 23, ganito po ang sinasabi po ng Bible, verse number 32 hanggang sa mga sumusunod pang talata. Okay, Luke chapter 23, verse number 32 hanggang verse number 43. And there were also two other malefactors led with him to be put to death. And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots. And the people stood beholding, and the rulers also with them derided him, saying, He saved others. Let him save himself, if he be Christ, the chosen of God. And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar, and saying, If thou be the king of the Jews, save thyself. And a superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew, This is the King of the Jews. And one of the malefactors which were hung railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Verse number 43.
And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Ngayon pong gabing ito, ang message na atin pong mapapakinggan ay ang mensahe na pinamagatan ko pong Secure Your Salvation. Secure Your Salvation. Kung ang kaluwasan po ay napaka-importante, kailangan po tiyakin po natin yan. Kailangan po i-secure natin at ma-sure po natin ang ating kaluwasan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami ngayong gabing ito na kami po ay iyong pinagsama-sama upang kami po ay mag-aral at makinig ng iyong banal na salita. I pray, O God, na sa aming pakikinig, nawa ikaw po ang magbigay sa amin ng kaliwanagan. May you enlighten our mind, Heavenly Father. May you talk to us through thy word. And please, Lord, empower me. Empower your humble servant. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang kaluwasan ng bawat isa. Kaya Panginoong Diyos, hiling ko po ang iyong makapangyarihang paggawa sa amin pong kalagitnaan. Thank you for the presence of our visitors ngayon pong gabing ito. Salamat po sapagkat sila po ay nagbigay ng pagpapahalaga sa naging invitation. And I know na ito po ang kalooban mo, Panginoon. Because I believe ito po ang iyong appointed time para po sa kaluwasan ng mga nangangailangan po dito. Dakilang Diyos, muli po, maraming salamat. Bless us, O Lord, we pray. For all of these things we ask. In Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. Maupo na po tayo. Well, siguro po, aware naman tayo. Nakatatapos lang po ng pag-o-observe ng ating pong bansa ng tinatawag nating Holy Week. Yung pong mahal na araw or Semana Santa. Every year, inaalala po natin yan na ang ating Panginoong Jesus, siya po ay bumaba sa lupa. Siya po ay nagkatawang tao upang magbigay ng kanyang kapahayagan ng pagpapahalaga at pagmamahal sa sangkatauhan. At doon po sa ating naging pag-alala, ang isa sa binibigyang pansin po natin ay ang 7 huling wika ng Panginoon. Sapagkat doon sa kanyang paghihirap, doon sa kanyang ginawang sakripisyo, doon sa kanyang pagdurusa dahil sa kasalanan ng tao, nung siya po ay naipako na sa krus, siya po ay mayroong pong 7 huling wika na kung saan ipinahayag doon sa krus ng Kalbaryo. At dito po sa ating binasa, yung 2 unang wika ng Panginoon ang nakapaloob dito. What I meant to say, in our text, ngayong gabing ito, mapapansin po natin yung 2 first words ng ating Panginoon. Yung unang 2 wika ng Panginoon. Ang sabi po ng verse number 34, then said Jesus, Father, forgive them for they know not what they do. Alam niyo po, kung ating pong bibigyang pansin, yung pong tanawin nung time na yon. Nahandoon po ang mga tao na kung saan siya po ay hinahamak, siya po ay minumura, siya po ay sinaktan, siya po ay pinagtatawanan. Yung mga tao na kung tutuusin po, sila po ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay nagpakahirap at nagdusa, pero sa panahong yon, sila po ay nasa kalagayan na pinagtatawanan at hinahamak ang Panginoon. Sa ganung kalagayan po, Jesus Christ shouted and said, Father, forgive them, for they know not what they do. And the reason why I am emphasizing this to you, kasi mapapansin niyo po, na nung siya po ay ipako, hindi po siya nag-iisa roon. 3 po sila. At yung kasama po niya sa magkabila, sa kaliwa at kanan, ito po ay mga pusakal.
ito po ay mga kriminal. Sila po ay mga masasamang tao, sila po ay kriminal, sila po ay masasabi po natin na tinuturing na salot doon sa kanilang lipunan. So they are criminals. Pero alam nyo po, imagine, ang Panginoong Jesus napako na ang kalinya po niya at ang kasama niya, mga kriminal. Ibig sabihin, may dahilan kung bakit napako ang Panginoon. Sapagkat siya po ang nagdala ng kasalanan ng kalibutan. So it is very important to consider na itong dalawang ito, yung dalawang magnanakaw, yung isa po, samantalang ang napakaraming mga tao, nagtatawa, nililibak, hinahamak, tinutuya ang Panginoon. Mga kapatid, ang sabi po nung isang magnanakaw, kung talagang ikaw ang Kristo, iligtas mo ko at ang iyong sarili. Iligtas mo kami at ang iyong sarili. And you know what? Yung kanyang concern ay ang kaluwasan physical. Dahil ang gusto niya, maluwas siya sa pagkakapako doon sa krus. At nung narinig po ito, nung isang kriminal, sinaway po siya. At sinabi po nung isang kriminal sa kanya, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Samantalang nandito tayo sa ganitong kalagayan. At alam niyo po ang sabi niya, dapat lang tayo na mapako sa krus. Kasi alam niya na kriminal siya. Alam niya na pusakal sila. Kaya sabi niya, bagay tayo dito. And listen, ang sabi niya, but this man, referring to our Lord Jesus Christ, but this man hath done nothing amiss. At pagkatapos nun, alam niyo ang sabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Kung atin pong pag-iisipan, both of them, pareho po sila na nag-desire ng kaluwasan. Both of them. Gusto nila parehong maluwas. Pero yung isa, ang kaluwasan na gusto niya, physical. While the other one, ang kaluwasan niya ay may kinalaman sa buhay pagkatapos ng buhay dito sa lupa. Kaya ang sabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And you know what? Ito ang dapat maintindihan ng napakaraming tao. Sapagkat sa ating pong panahon ngayon, parang ang mga tao po, ang mindset, parang dito lang po sa lupa. Gusto ko pong malaman nyo na ang buhay natin sa lupa, temporal. Kahit na mabuhay ka ng 100 taon, after ng 100 taon, mawawala ka, mamamatay ka. Ang tanong, pagkatapos po ng 100 years na nabuhay ka, pag namatay ka, saan pupunta ang imong kalag? Diba? Saan natin po gugugulin? I mean, yung ating eternity. So kaya for me, it is good to learn, dito po sa message natin, yung pong kaisipan nung magnanakaw sapagkat narinig niya ang sigaw ng Panginoon, Father, forgive them for they know not what they do. Naisip niya na may mensahe ng kapatawaran. Kaya kahit kriminal siya, may pag-asa pa siya. At yan din po ang gusto kong maging malinaw. Excuse me. Ito po ang magandang maging malinaw sa bawat isa sa atin. May kamatayan po. Ang sabi po ng Bible, and as it is appointed unto men, once to die. Nakatakda sa bawat tao ang mamatay ng minsan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So 3 bagay po ang gusto kong makita nyo sa tagpong ito. What I mean to say, mga kaibigan, importante na ang pangyayaring ito ay maging aral po sa bawat isa sa atin. Marami pong mga tao na kung mabuhay po, parang walang kamatayan. Diba? And because of that, wala lang. And it is good na meron tayong maging realization na meron pong limitasyon ang buhay ng tao. May katakdaan ng kamatayan. Yung dalawa
alam na nila, mamamatay sila. Pinako sila sa krus eh. Nung panahon na yon, mga kapatid, mga kaibigan, yun po ang pinaka-capital punishment. Di ba? Crucifixion. Kaya tamang-tama, yun ang panahon na kung saan sa ganong klase ng kaparusahan, sa ganong klase ng kamatayan, magaganap po ang pagtitigis ng dugo ng ating Panginoon. Sapagkat kung walang pagkabuhos ng dugo, wala pong kapatawaran sa kasalanan. And only the blood of Jesus, yun lang po ang po pwedeng maglinis at maghugas ng ating pong mga kasalanan. At dito po mga kapatid, mga minamahal, gusto kong makita nyo po ang tatlong bagay. Number 1, the sinner's prayer for salvation. Yung panalangin po ng makasalanan para sa kanyang kaluwasan. Ang sabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ang panalangin po ay pagtawag sa Ginoo. Ang panalangin po ay ang pakikipag-usap sa Panginoon. At makikita natin dito na ang ating pong pinag-aaralan, ang magnanakaw na ito, siya po ay tumawag sa Panginoon at ang sabi po niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And you know what? Sa usapan ng prayer, ito po ay prayer ng recognition. Kinikilala niya. Alam niyo, ang problema ng napakarami ngayon, kung sino-sino po ang tinatawagan. Sa usapan ng prayer, ang Panginoon ang dapat nating tawagan. Sa usapan ng kaluwasan, ang Panginoon ang dapat nating kilalanin. We need to recognize Jesus Christ because in the Bible, it is very clear na itinuturo po that Jesus Christ is the only Savior. In fact, kaya siya bumaba sa lupa for that mission, for that reason. He came to seek and to save that which was lost. Masabi ko lang po sa inyo, sa Biblia po, wala kayong mababasa na si Jesus Christ kaya pumunta rito para magtayo ng mga religion. No! Very clear po sa Bible that the reason why He came upang ang tao po ay maluwas, upang siya po ay maging tagapagligtas ng bawat isa. Kaya dito, nung tawagan niyang Panginoon sa kanyang panalangin, Lord, kinilala niya ang Panginoon. At alam niyo, malinaw po sa kanyang pagtawag, yung kanya pong realization at yung repentance. Sabi nga niya doon sa katulad niyang magnanakaw, dapat lang tayo dito. Alam niyo po, importante na ang bawat tao po matutong kumilala na tayo po ay makasalanan. Ang lahat ng tao, sabi po ng Biblia, huwag niyong isipin na dahil hindi tayo pusakal, na dahil hindi tayo kriminal, ang ibig sabihin, hindi tayo makasalanan. It is good to understand that according to the Word of God, Romans chapter 3 and verse number 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Mga kaibigan, ako po ay makasalanan. Ang bawat tao po ay makasalanan. Ang lahat po ay makasalanan. Hindi kailangan na maging pusakal ka. Hindi kailangan na maging kriminal ka. Sa katotohanan, ang lahat ng tao ay makasalanan at dahil ang tao ay makasalanan, ang tao po ay mapapahamak and praise God sapagkat sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sino man po tayo, anuman po ang estado natin sa buhay, sa deklarasyon ng Bible, makasalanan tayong lahat. At dahil makasalanan tayong lahat, tayo po'y nangangailangan ng kaluwasan. At para sa ating kaluwasan, matuto tayong tumawag at kumilala sa ating pong manluluwas. At yan po ay ang Panginoong Jesus. Amen? Yun po ang concern namin. Yan po ang concern ng church na ito. Kung bakit po kayo inimbitahan para lamang po maiparinig po sa atin ang malinaw na turo ng salita ng Diyos na ang pinaka-importante sa tao ay ang kanyang kaluwasan at ang kaluwasan ay makakamtan, matatanggap ng tao sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Lagi po naming sinasabi kung ano po yung sinabi ng Bible. For example, John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Nagtataka lang po ako kung bakit po nako-confuse ang napakaraming mga tao.
Samantalang ang linaw-linaw na sinabi po ng ating Panginoong Jesus, siya mismo, hindi po yung turo lang natin. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagkiklaim na sa usapang daan patungo sa langit, hindi iba-iba, hindi kanya-kanya, hindi po marami. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya raw po ang dalan, siya raw po ang kamatuoran, siya raw po ang kinabuhi. At sino man daw po hindi makakapunta doon sa langit kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Nasa baptist kayo, pero nililiwanag po namin sa inyo na sa kaluwasan ng imong kalag, hindi po ang pagsama o pagsapi sa baptist ang makaluwas sa iyo. Ang kaluwasan sa pamagitan ng pagtanggap mo sa imong kasing-kasing sa manluluwas. And I am telling you, my friend, that the Bible is teaching us that the only Savior is no other than our Lord Jesus Christ. Amen? Kahit nga po si Peter, kilala nyo naman si Peter, di po ba? Siya po yung nung tinanong ng Panginoong Jesus, sabi niya, mga alagad, ano ang sabi ng mga tao tungkol sa akin? Kung sino ako? Whom do men say that I, the Son of Man, am? Sa Matthew chapter 16 po yan. Alam niyo po, sabi ng mga tao, sabi nung iba, si John the Baptist ka raw, si Elias ka raw, or isa ka, si Jeremias ka, o isa ka sa propeta. Sabi ng Panginoon, kung yun ang sabi nila tungkol sa akin, kayo, ano ang sabi niyo tungkol sa akin? Sumagot si Simon Peter sa Matthew chapter 16. Ang sabi po niya, Lord, thou art the Christ, the Son of the living God. And you know what? Nung sinabi po ni Peter yan, sabi po ng Panginoon, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but by my Father which is in heaven. And you know what? The Lord Jesus Christ told Peter, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang itinayo po ng Panginoon, church, hindi po religion. And it is good to know Jesus Christ sa kung ano po ang itinuturo ng salita ng Diyos. Amen? Kaya itong si Peter, nung sinabi ng Panginoon, and I will give unto thee the keys of the kingdom, yung iba po kung ano-ano po ang inilalarawan doon sa susi. Di ba? And then yung iba, na-confuse. Kala nila si Peter ang pinagtayuan ng church. Hindi po. Siya po ang pinagsabihan. Siya po ang pinagbilinan. Hindi po pwede na kay Peter itayo ang church. Alam niyo po, kung kay Peter itinayo ang church, sira na po ang church. Alam niyo kung bakit? 3 beses na itinatwa ni Peter ang Panginoong Jesus. Di ba? In the Bible, kung nakita nyo po yan at kung napakinggan po natin yan, no, nabasa natin yan, 3 beses na ikinaila. Ang ibig sabihin, dininay ni Peter si Jesus Christ. Ba't mo naman itatayo yung church doon sa ganong kahina? Si Peter po, hindi sa kanya itinayo ang church. Siya po ang pinagbilinan. Siya po ang sinabihan. At alam niyo po, ang ibig sabihin nito, si Peter ay gagamitin ng Panginoon upang ipangaral ang tamang mensahe. Ito ang mensahe ng kaligtasan at ito po'y nagkaroon ng kaganapan na ito pong si Peter ay tumayo at nangaral at ang record po ay nasa Acts chapter 2, mga kapatid. Diba? Peter preached the message. And then, ang sabi po ng Acts 2, verse number 41, then they that gladly received his word were baptized. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. At ano raw po ang ginawa nila? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Lundagan po natin sa 47. Ang sabi po ng Acts chapter 2, verse number 47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Malinaw na pinagbilinan si Peter at nung siya po'y pagbilinan, ginanap ni Peter, ipinangaral niya ang mensahe and praise God, 3,000 sa unang pangangaral na nampalataya, iba-iba ang pinanggalingan, iba-iba ang relihiyon. Pero nung nangaral si Peter, kinilos ng Panginoon at sila po ay nagpasya na kakilalanin at tanggapin si Jesucristo ang kanyang salita at araw-araw nagliligtas ang Panginoon. Now, here is my question.
Ano ba yung mensahe ni Peter? Ano ang dalang message ni Peter? Acts chapter 4 and verse number 12. Just for all of us to have an idea about the message of Peter. The message of Peter is salvation through Christ only. Amen? Na ang kaluwasan kay Jesus Christ lamang. Acts chapter 4 and verse number 12, ang sabi po, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. So yun po yung sabi po ni Peter. Yung pangangaral po niya, sa kanino mang iba, walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. So ang akin pong gustong ipunto, ang kaligtasan ayon sa turo ng Biblia, ang kaligtasan ayon sa pangangaral ng mga tao ng Diyos sa Biblia, kay Jesus Christ lamang. Amen? Kaya hindi natin kailangan magdebate, hindi natin kailangan magsiraan, hindi natin kailangan mag-atakihan ng paniniwala. Mga kapatid, mga minamahal, sa dami ng religion, mako-confuse po tayo, pero may iisang Kristo lamang po na itinuro ang Bible at yung iisang Kristo na yan, siya po ang tagapagligtas. Amen? And if you really want to secure your salvation, you better recognize, you better rely, you better recognize Him, repent from our sins, and rely on Jesus Christ. Sabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. So makikita niyo po ang pagtawag ng makasalanan sa tagapagligtas. Ang tanong ko po, ikaw ba'y luwas na? Pag ikaw ba'y namatay, tiyak mo ba na ang iyong kalag ay pupunta sa langit? Isasabihin po ng iba, aba, hindi natin matitiyak niyan. Walang makakaalam diyan. Habang buhay pa ang tao, hindi niya matitiyak kung sa langit ba siya pupunta. Yan ang narinig ko po. Yan ang karaniwang sinasabi ng tao. But praise God, may Biblia tayo. Amen? At ang Biblia po ang nagsasabi na ang kaligtasan, malalaman mo kahit buhay ka pa. Ha? Kahit nabubuhay ka pa. Kasi pag namatay ka, huli na ang lahat. Pag namatay ka, tapos nasa impyerno ka na, anong gagawin mo? Wala ka nang magagawa kasi nahandoon ka na. Ang tamang panahon para tiyakin at alamin mo ang imong kaluwasan habang ikaw ay buhay pa. Amen? At yan po ang malinaw na sinabi ng Bible. Okay, kung pwede po, paki-plus sa screen. 1 John chapter 5. 1 John chapter 5, verse 11, 12, and 13. Unawain niyo po mabuti. Please try to understand. Ang sabi po ng 1 John chapter 5, verse 11, 12, and 13, and this is the record, okay? And this is the record that God hath given to us, eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. In verse number 13, these things have I written unto you, that you believe on the name of the Son of God, that you may know. Ibig sabihin, sa Biblia po, sinabi na kaya tayo binigyan ng mensahe, kaya binigay sa atin ang Bible, para malaman mo. These things have I written unto you, that you believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Amen? Opo, the best time para malaman natin ang kaluwasan natin ngayon. Kasi baka bukas, huli na. Kasi nakakarinig tayo ng mga kwentuhan minsan, wala na siya. Kausap ko pa siya kahapon na. Ang lakas-lakas niya. Wala namang siyang sakit. Mga kapatid, alam niyo po, ang kamatayan, hindi po yan nangyayari sa mga may sakit lang. May mga taong kahit nakalakas-lakas niya, po pwedeng sa isang iglap, magugulat tayo, mamamatay siya. Walang makatitiyak. Ang kamatayan po, unpredictable. Ang kamatayan po, unstoppable. Ang kamatayan po, unavoidable. Hindi mo kayang pigilin, hindi mo kayang iwasan, at hindi mo alam kung kailan darating. Kaya nga ang pinaalala sa atin ng Biblia, di ba? Proverbs 27 verse number 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. And it is good also, na maintindihan po natin. Ito, paalala lang.
James chapter 4. James chapter 4. Ang sabi po sa verse number 13, go to now. Ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Nag-iisip siya. Di ba? Ganito, bukas, sa ganitong araw. Di ba? Yun ang sabi po ng paalala. Go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Anong sabi ng verse number 14? Whereas you know not what shall be on tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Pinakita po na ang buhay daw ng tao parang singaw. Na nakikita mo yan, pero sa isang iglap, nawawala. That is the characteristic ng buhay ng tao. At yun ang reason kung bakit hindi po tayo dapat magbaliwala. Mabuti pa nga yung magnanakaw. Alam na niya na posibleng yun na ang araw ng kanyang kamatayan. And because of that, he realized na kailangan na niyang tumawag sa makapagliligtas sa kanya. At yun po, mga kaibigan, ang dapat nating tularan na nung marinig po niya sa bibig ng ating Panginoon na may kapatawaran. Alam niyang masama siya, alam niyang pusakal siya, kaya naisip niya, nung marinig niya, yung sigaw ng Panginoon, mapatawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Mga kapatid, mga kaibigan, itong magnanakaw na ito ay natutong tumawag sa Panginoon. Ganun po ang dapat nating ma-realize ngayong gabing ito. Na ang kaluwasan ay sa pamamagitan ng pagtawag sa ating Panginoong Jesucristo. Romans chapter 10, verse number 9 and 10. Okay? Ang sabi po ng Romans chapter 10, verses 9 and 10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead. Anong sabi po? Thou shalt be saved. Okay? For with the heart, man believeth into righteousness, and with the mouth, confession is being made unto salvation. Kaya kung gusto mong maluwas, tumawag ka sa Kanya. Kung gusto natin na matiyak ang ating kaluwasan, tawag tayo sa Ginoo. Tawag tayo sa Panginoon. Romans 10 and verse number 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord, ano po ang sabi? Shall be saved. Ano po ang kaibahan nung shall doon sa may be? Ang kaluwasan po hindi pwedeng baka sakali. Di ba? O sige, baka sakaling maluwas ako, wag mong gawin na baka sakali, tiyakin mo ang imong kaluwasan. Dahil ang ibinibigay na kaluwasan ng Ginoo, tiyak na kaligtasan. Amen? Ha? At paano raw ang gagawin? Tatawag tayo sa Kanya. At ano yung pattern natin? Yung panalangin ng makasalanan. Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Makikita nyo po yung kanyang recognition at yung pong pagkilala niya na siya'y makasalanan. Sabi nga po niya doon sa kapwa niya magnanakaw, tayo, dapat lang tayo dito kasi masama tayo, makasalanan tayo. Mga minamahal, importante po na tayo'y kumilala, na tayo'y makasalanan at ating lubos na pagtiwalaan si Jesucristo bilang ating manluluwas. Amen? At yun po ang gusto kong bigyan ng pansin sa ating pong pagpibigay ng emphasis sa kaluwasan. Una po, the sinner's prayer for salvation. Ikalawa po, the Savior's promise of salvation. Hindi po sinabi ng Panginoong Jesus, dahil kriminal eh. Sabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Hindi niya sinabing, magpakabait ka muna. Hindi niya sinabing, gawa ka muna ng mabuti. Hindi niya sinabing, sumapi ka muna sa religion. Hindi niya sinabing, magpabaptize ka muna. Wala pong sinabi ang Panginoon, maliban doon sa pagtiyak. Ang sabi niya, today, verily, verily, I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Nagtataka po tayo na ang mga tao, pilit na gumagawa ng sariling paraan. Samantalang kaya po naparito ang Panginoon kasi kahit ano gawin ng tao, hindi niya kaya na iligtas ang kanyang sarili. Kasi kung kaya mong maluwas sa imong religion, hindi na kailangan po
na bumaba ang Panginoon at magpakahirap at magpapako sa krus. Kung kaya nating masave sa pagpapakabait, sa pagsapi sa religion, o kaya sa pagpapabautismo, o sa mga kawang gawa, sa paggawa ng kung kaya po nating maluwas sa mga paraan na magagawa po natin, there is no need for Jesus Christ na iwanan niya ang langit at bababa sa lupa. Pero kaya po siya bumaba sapagkat walang tao na maililigtas niya ang kanyang sarili. So Jesus Christ is the only Savior. He is the only way to heaven. He is the only name given under heaven for our salvation. Kaya ngayon po, sinasabi ko po sa inyo na ang pinakamatamis ay yung pong ikalawang wika ng Panginoon na sinabi niya, at ang kagandahan nito, yung sinabi niya sa magnanakaw. Diba? Kasi yung pong sinabi niya, Father, forgive them for they know not what they do, ang pinatutungkulan niya yung lahat ng tao. Pero yung ikalawang wika niya, specific po yun. Na yung ikalawang wika ng Panginoon, ito po ay kanyang sinabi at talagang ipinahayag doon sa tumawag sa kanya para sa kaluwasan. At alam niyo ang sabi niya, today shalt thou be with me in paradise. So napakaganda po na ngayong gabing ito, yun ang tiyakin natin. Opo, hindi kayo kayang pangakuan ng baptist na pag umatin kayo rito, masasave kayo. Hindi po kayang tiyakin ng isang tao na siya'y ligtas dahil nagpa-member tayo dito. Hindi po ang membership dito ang makapagliligtas sa atin. Si Jesus Christ po ang makapagliligtas sa atin. Amen? Ha? Kaya makikita nyo po dito, yung kanyang personal na pangako. Ang sabi niya, today shalt thou be with me. Ha? Ang sabi niya, doon sa magnanakaw, kakasamahin kita. Mga kapatid, ito po'y present promise. Hindi pag namatay ka. Ang sabi niya, today, hindi to die. Today shalt thou be with me in paradise. Amen? Ito po'y perfect promise. Kasi ang kailangan ng tao, yung kanyang kaluluwa ay makatiyak na mapapasa Panginoon. Amen? And you know, sa Bible po, katibayan na pwedeng matiyak ng tao, si Apostol Pablo, nung nagkaroon po siya ng kanyang pahayag, ang sabi niya, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Kasi ang Kristiyano po, pagka ikaw ay totoong luwas na, ang mawala sa katawang ito ay mapasa piling ng Panginoon. Kaya ang pangako po ng ating tagapagligtas, today shalt thou be with me in paradise. Meron po akong paboritong message dyan po sa second saying. Ang sabi po, today. Okay? The day of salvation is not tomorrow. Hindi some other time. The promise and the day of salvation is today. You know why? Today? Because tomorrow may be too late. Kasi baka bukas huli na. Kaya ngayong gabi, hindi coincidence to na napunta ka dito. Hindi po aksidente yan. Appointed time ng Diyos ito. Sapagkat ang gusto ng Diyos, ngayon, matiyak mo ang iyong kaluwasan. Amen? Today, the day of salvation is today. And the delight of salvation, thou shalt be with me. Ang saya ng kaligtasan, yung pangako ng Panginoon, isasama ka niya. And the destination of salvation, paradise. Ngayong gabing ito, kailangan po natin na tiyakin ang ating kaluwasan. Ang unang nakita natin, the sinner's prayer for salvation. Makita nyo na kinilala niya na makasalanan siya, nagsisi siya, at talagang buong pusong pinagkatiwala niyang Panginoon. Kaya naman sa ikalawang puntos natin, ang nakita po natin is the Savior's promise of salvation. At dito sa pangyayaring ito, ang matututunan po natin mga kaibigan, the scriptural pattern for salvation. Ano po ba ang turo talaga ng Biblia? Paano ba tayo maliligtas? Hindi po natin gustong gawing komplikado. Simpleng-simple. Sa nakita po natin, dito po sa ating pong pinag-aaralan, number 1, ang tama at ang scriptural pattern para sa ating kaligtasan. Una, aminin natin na tayo'y makasalanan. Okay? We are all sinners. Hindi ko tinatanong kung may mabait ba o masungit. Kasi yung pong pinag-uusapan natin, makasalanan ka ba o hindi?
Kasi po pwedeng mabait ka, po pwedeng masungit ang tao, pero mabait o masungit, pagka atin pong ikinonsider sa deklarasyon ng Bible, yung mabait at yung masungit, makasalanan po lahat yan. So meron pong mga mabait na makasalanan at meron pong mga masungit na makasalanan. Pero mabait o masungit, lahat tayo ay makasalanan. Tama? Kasi yun po ang sabi ng Romans 3:23, for all have sinned. Ang tanong ko po, pag sinabing lahat, kasama po ba ako doon? Ang sabi po kasi ng Bible sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tanong mga kaibigan, kasama po ba ako sa lahat? Kaya lang, siguro maganda rin, tatanungin ko rin kayo. Kung kasama ako sa lahat, ikaw ba, kasama ka rin sa lahat? Kasi lahat Walang hindi makasalanan. We are all sinners. Ano ngayon ang problema? Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So dahil makasalanan ako, sa impyerno ko pupunta. At ang problema ko, dahil makasalanan ako, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Kaya tinuro ng Bible na para hindi ako sa impyerno pumunta, kinakailangan ko po na tanggapin panampalatayanan ang daan patungo sa langit. Sige nga po, paki-plus nga po sa screen at gusto ko po lahat kayo, basahin niyo po yung sinabi ng John 14:6. John 14:6. Di ba? And try to analyze. Ito pong sasabihin ko po sa inyo mula dyan sa verse na yan. John 14:6, mga kaibigan, ready, begin. Huwag niyo pong alisin sa screen. Okay? Jesus saith unto him. Ang tanong po, sino raw ang nagsabi? Si Jesus. So, hindi po si Bishop De Vega. Hindi po ako. Ang ating pong nabasa, ang nagsabi raw po si Jesus. Jesus saith unto him. Ano raw po ang sinabi ni Jesus? I am the way. Ang sabi po ni Jesus, siya ang daan. Ang sabi niya, ako ang daan. Anong sabi ni Jesus? Ako ang katotohanan. Anong sabi ni Jesus? Ako ang buhay. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At ano po ang nasa dulong part ng talata? And no man cometh unto the Father but by me. Mga kaibigan, ang tanong ko po, nasaan po ba yung Father? No man cometh unto the Father but by me. Anong sabi po nung itinuro niyang dasal? Ama namin na nasaan ang Ama? Ano sabi ni Jesus? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makakaparoon sa Ama? Saan ang Ama? Sa langit. Ibig sabihin, si Jesus Christ mismo ang nagsabi na sino man hindi makapupunta sa langit kung hindi sa pamamagitan niya. Bakit? Kasi siya lang ang daan Hindi naman po niya sinabing kami ang daan. Hindi rin naman po niya sinabing iba-iba ang daan. Hindi rin po niya sinabing marami ang daan. At hindi rin po niya sinabing ako'y isa sa mga daan. Ang linaw po ng sinabi niya, ako ang daan. Paano ka ngayon mako-confuse? Ang linaw-linaw ng sinabi ni Jesus. Kaya ka nako-confuse, ang pinakikinggan mo, yung sinasabi ng iba. Ang dapat pakinggan natin, yung sinabi ni Jesus. Jesus said unto him, ano po ang sinabi niya? I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Pag sinabi niyang walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan niya, kahit mayaman ka, hindi pwede ang kayamanan mo ang ipapangahas mo para ikaw ay pumunta sa langit. Kahit mabait ka, kahit na relihiyoso ka, kahit na may religion ka, kahit ano pa, walang ibang dahilan ng ikapupunta mo sa langit, ng ikatitiyak mo sa langit, kundi yung isa na daan na ibinigay sa atin. At ang isang daan patungo sa langit ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang pattern na itinuro sa Bible, aminin natin na tayo'y makasalanan. Hingi tayo ng tawad, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. At buksan natin ang ating kasing-kasing. Para dawaton mo si Jesus sa imong kasing-kasing bilang imong manluluwas. Hindi complicated. Very clear. Yun po ang reason.
Di ba? Mapapansin nyo po, anong tawag natin dito? Bible Baptist Church sa Panabo. Pero wala ho kayong narinig sa amin, para masave ka, magpa-member ka sa Bible Baptist Church. Walang ganun turo. Kasi pag yun ang tinuro namin, mali na kami. Ang tamang turo, si Jesus ang tagapagligtas. Kaya ngayong gabing ito, bakit hindi katulad nung magnanakaw? Aminin natin, makasalanan tayo. Ba't hindi tayo tumawag sa Kanya para kilalanin natin siya at tanggapin bilang ating manluluwas? Alam niyo po, pagka ngayong gabi, pinuksan mo ang puso mo kay Jesus Christ, kasi aminado ka, makasalanan po ako. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, kaya gusto kong pagsisihan ang kasalanan ko at gusto kong tanggapin si Jesus by faith bilang aking tagapagligtas. Ang sabi po ng Bible, ang ipinangako ng Panginoong Jesus, siya na tagapagligtas. Ang sabi niya, today shalt thou be with me in paradise. Kung ngayong gabing ito, tatanggapin mo si Jesus Christ, ang pangako niya na pwede mong panghawakan, ngayong tatanggapin mo siya, ngayon, ikaw ay tiyak sa iyong kaligtasan. Amen? So kaya ngayon po, hindi natin gagawing complicated. Very clear po yan. Jesus is the only Savior and Jesus is knocking at the door of our heart. Why not open your heart to Jesus tonight and by faith, accept Him as your Savior? Kaya po, ang kaluwasan po, gawa ng Panginoon, hindi po ng kahit sinong tao. Yumuko po tayong lahat at pumikit. Aminado ka ba? Admitted ka ba na katulad ko, ikaw ay makasalanan? Ikaw ba sa harapan ng Diyos bilang pagiging tapat? Kinikilala mo ba na siya lang ang makapagliligtas sa iyong kaluluwa? Kaibigan, napakahalaga sa Diyos ng gabing ito. At kaya ka nandirito sapagkat napakahalaga mo sa Diyos. Kung ang message ay klaro sa iyo at gusto mong tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas, hindi sa pakiramdam, kundi sa pananampalataya. Aminado ka na makasalanan ka rin. Alam mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kaya ngayon po, gusto natin na humingi ng tawad sa Panginoon. Magsisi po tayo at tanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas. Lahat ng gustong tumanggap kay Jesus ngayong gabing ito, by faith, you believe that Jesus is the only way to heaven. He is the only Savior. If you want to open your heart to Jesus, ngayong gabing ito, mari ba itaas mong iyong kamay? Huwag kang mahiya. Sige po, thank you po. Huwag niyo po ibaba. Just raise up your hand. I know I am a sinner. Aminado ako, makasalanan ako. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. But the message of God is very clear to me. Ngayong gabing ito, the message is right. The Word of God is right. Na ang kaligtasan talaga kay Jesus Christ. At ngayon, yun ang aking naintindihan. Na ako'y makasalanan, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili at kailangan kong humingi ng tawad sa Kanya at buksan ang puso ko sa Kanya at panampalatayanan ko siya bilang tagapagligtas. Pakitaas niyo po ang inyong kamay. Para hindi po kayo mangawit, tayo na lang po kayo dyan sa inyong pong lugar. You stand up. Lahat ng nakataas ang kamay. Kung honest po kayo, just stand up. Walang dapat ikahiya. In fact, ito po ay isang panahon at pagkakataon na itinalagan ng Panginoon para sa iyo sapagkat importante po. Lahat ng gustong tumanggap kay Jesus, tumayo lamang po tayo. Gagabayan ko po kayo sa panalangin. Okay? So if you are sincere, if you are honest, again, ako at ikaw sa harapan ng Diyos, ang sabi po ng Bible, makasalanan. But Jesus Christ came to save us. At ang dapat nating gawin, kilalanin po natin siya. Ngayong sandaling ito, gusto ko pong gabayan kayo sa panalangin. Lapit lang po tayo dito sa harap at ipapanalangin ko po kayo. Lahat po ng nakatayo, you come to the altar. Dito po. Okay? Thank you po. Thank you. Hindi nyo po kailangang gawin ito kung hindi po kayo sincero.
But if you are sincere, dito po, wag ko kayo mahiya para makalapit po yung iba. You come here sa altar po. Nilinaw ko po sa inyo yung scriptural pattern. Para tayo po masave, katulad po nung magnanakaw sa krus, inamin niya na siya yung makasalanan. Kinilala po niya ang kanyang kasalanan. Nagsisi po siya, tinawagan niya ang Panginoon. Kinilala niya si Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Alam niyo po, kung hindi po pananampalataya yan, bakit po siya hihingi ng tulong? Bakit siya tatawag sa nakapako din sa krus? Ang ibig sabihin, sa pananampalataya, alam niya na si Jesus Christ ang tagapagligtas. Ngayon, sa inyo pong naging paglapit, kung kayo po'y sincero, gagabayan ko po kayo sa panalangin para sa pagtanggap sa Panginoon. Ang laman po ng ating panalangin na ating pong itatawag sa Diyos, aaminin natin na tayo makasalanan, hihingi tayo ng tawad sa Kanya, magsisisi po tayo, at by faith, tatanggapin natin siya. Kayo pong lahat ng lumapit ngayon, sumunod po kayo sa panalangin ito ng tapat sa inyong puso. Tawagan po natin ang Diyos. Gagabayan ko po kayo. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Gawin niyo po ito ng tao sa inyong puso. Totoo sa inyong puso. Manalangin po kayo ng ganito. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. O Diyos, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat po na ikaw ay namatay, nalibing, at muling nabuhay. Ikaw ang aking tagapagligtas. Binubuksan ko po ang aking puso, buong pananampalataya. Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon. Kinikilala kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay mo sa akin ngayon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sino po sa inyo ang sumunod sa prayer? Pakitaas nga po ang kamay. Kung kayo po, klaro sa inyo yung prayer, ang laman po ng ating panalangin ay pag-amin, pagsisisi at pagtanggap. Mga kaibigan, hindi po kayo naligtas dahil sa panalangin. Naligtas po kayo dahil sa pananampalataya kay Hesus Kristo at sa ginawa niya para sa atin. Sinampalatayanan natin si Jesus, ang kanyang ginawa para sa atin na siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay. Alam niyo po ang sabi ng Bible? John 3:16 please. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ibig sabihin po, kung totoo na kayo po'y nanampalataya, kung totoong tinanggap niyo po si Jesus Christ, lalong totoo po ang kanyang pangako na kayo'y may buhay na walang hanggan. At dahil dito, ang sabi po niya sa John 1:12, unawain niyo pong mabuti, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Talaga po bang tinanggap niyo siya sa inyong puso ngayon? Ang sabi po ng salita ng Diyos, binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. At kung tayo po'y anak ng Diyos, pag tayo po ay namatay, saan tayo dadalhin? Saan tayo pupunta? Sa langit. Hindi dahil mabait tayo, kundi dahil tinanggap natin, pinanampalatayanan po natin si Jesus bilang ating manluluwas. Maraming salamat po. Naway tandaan niyo po ang gabing ito, ang date na ito. Ginawa ko po yan noong September 7, 1984. Kayo po ngayong April 15, 2026. Kung totoo at tapat po kayo, huwag niyong pag-alinlanganan ang tiyak na pangako ng Panginoon. Kaya ang pinag-aralan natin, secure your salvation. At ang tanging katiyakan ng kaligtasan natin dahil po sa ating Ginoo. Maraming salamat po. Tawagin ko po si Pastor Lark.